Hindi ako talaga makapaniwala. Promise. Kasi alam mo, grabe suporta ko kay Duterte dati. Nakikipag-away pa ako. Oh, ganun din yung mga DDS ngayon, nakikipag-away. Kahit magutom sila, sige, Duterte pa rin daw malakas. Nasabihan nga siyang kriminal, mamamatay tao. Ganyan, walang takot sa Diyos, nang bumura. Nilalaban ko. Kasi panatiko niya ako. Ilalaban niya kasi panatiko siya ni Digong. Oh, wait lang. Oh. Pero nakakalungkot lang na lahat pala ng yun na pinakita niya is front lang. Narinig nyo yun? Meron ng natauhan? Lahat daw ng yun ay front lang. Kumbaga, pakitang tao lang para magustuhan siya ng mga Pilipino. Oh. Sorry po Yan ay haka-haka ko lang at wala akong taong tinutumbok. Ano po yun? Babasahin ko po yung comment mo. Palagay ko, sorry ito ay haka-haka ko lang po. Sa aking isipan lang ito. Palagay ko kaya nagrebelde ang mga Muslim sa lugar dahil nga siguro sa mga ganitong karahasang nangyayari sa lugar. Hindi naman po lahat ng Muslim ay rebelde, no? Oo. Dalawang klase yan eh. May Muslim na rebelde, meron ding hindi. Ganon din sa mga, kahit mga Christian, meron ding rebelde, meron ding hindi, na sumasali sa mga ganyan. So, hindi naman po pwede nating sabihin lahat na pag Muslim rebelde. Hindi po. Pero salamat sa iyong sa iyong comment dyan. Tuloy natin. Grabe no. At isa pa, ba't ako naging BBM na ngayon? Saludo ako kay BBM. Parang nasabi ko sa sarili ko, nagsisi ako na hate ko dati yung Marcos. Alam mo, pag nakikita ko nga yung mga videos niya Pulakay ni BBM, naiiyak ako. Yan nasasabi ko sa sarili. Naiiyak siya. Kumbaga, siya po ay basher noon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayun pasensya na, medyo humina yung natin. Kumbaga siya po ay basher po noon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ulitin natin kasi medyo nawala yung signal natin Kung nagsisi ako na hate ko dati yung Marcos. Alam mo, pag nakikita ko nga yung mga videos niya Pulakay ni BBM, naiiyak ako. Ba't nawawala? Yan nasasabi ko sa sarili ko na ni BBM, naiiyak ako. Yan nasasabi ko sa sarili ko na sorry kasi hinusgahan ko kayo. Kasi simula pa, di ba, sa school, sa libro, parang pinapalabas masama yung martial law, ganito yung martial law. Parang tinatanim sa isip at puso ng bawat tao na Pilipino na masama ang mga Marcos gawa ng martial law. Pero grabe, ang galing pala nila mamuno ng bansa. Sadya lang silang sinisiraan. Pero sana, tayo din, nagising na tayo lahat. Ayan may advice. Sana may advice siya sa mga kapwa niya DDS noon. At ngayon, na sana magising na daw kayong lahat. Tama naman, yung martial law, pinapasama talaga ng kalaban noon, ng mga Marcos. No? Kasi yung nakasulat sa libro noon, kasi nungalingan pala lahat yun. Hindi pala totoo. 'Di ba? Kahit ako, palagi kong nababasa yan Ano ako noon grade 3. Tapos nakalagay doon yung kwento ng mga Marcos. Ang masama palagi doon sa libro, mga Marcos. Kaya yung mga kabataan po noon, namulat. Ito pala yung mga Marcos, masama pala ito. Kasi sa libro, pag sinabi mong libro, papaniwalaan mo yan Ano nakasulat sa libro, papaniwalaan mo yan 'Di ba? Pero yun pala, lahat ng mga yon ay kasinungalingan. Kaya ngayon, yung mga libro na yun, wala na po. Wala na. Bakit? Ayoko nang balikan, pero yun yung reality Sino ba yung namumuno noon? Dilawan, di ba? Siyempre, makukontrol nila yung DepEd. Kung ano yung mga ilalabas ng mga libro. Di ba? Sila may control. Pero ngayon, na namulat na tayo, yung mga Marcos po talaga, may magandang nagawa. Pag sinabing martial law, ang tatamaan lang po ng martial law ay yung mga taong ayaw sumunod sa batas. Tama? Matuto tayong rumispeto.
kung sinong nakaupo. Respetuhin natin. Sana wag natin kalimutan. Mga DDS, lalo na kayo, grabe kayo magmura. Kahit sa akin ngayon, sa comment ko dyan, grabe. Naka-filtered lang. No, sobrang daming harsh comments. Pero sana mga DDS, huwag niyong kalimutan, maging mabait. Huwag niyong kalimutan na tinuro sa inyo ng magandang asal. Huwag kayong pumayag na lamunin kayo ng galit. Okay lang, kahit magkaiba tayo ng sinusuportahan. Pero huwag niyong kalimutan. Pilipino ka, Pilipino ako. At huwag mong kalimutan ang magandang asal na tinuro sa iyo. Ba't ang hina ng ano natin ngayon? Internet. Wait lang Ang hina ng ano natin ngayon Itong PLDT talaga. Huwag mong kalimutan. Pilipino ka, Pilipino ako. At huwag mong kalimutan ang magandang asal na tinuro sa iyo ng magulang mo. Thank you. Ulan na! So, wait lang. Bilang isang DDS, mahirap po talaga na mag-speech, no? Pero, nakakaawa na yung Pilipinas. Nakakaawa ang Pilipinas. Sa mga Duterte na nalilink yung pangalan nila sa Pogo, sa droga, sindikato, parang masasabi ko na kawawa ang Pilipinas kung mamuno sa atin is ganun na naman ulit. Pailalim kasi sila kumilos eh. Imagine, nung time ni Duterte, sabi, alinis, walang droga. Yung pala, talamak. Malalaki pala. Kaya pala, pinapatay lang yung mga maliliit lang. Walang mahuli-huling drug lord. BFF pala. Nalilink yung pangalan nila sa mga droga, di ba? Kaya una, hindi ako makataniwala. Pero nakinig ulit ako sa mga balita. Nag-google ako. Sabi ni Eddie, basahin po natin ito Si Apo Lakay, martial law. Si Digonio, war on drugs, halos pareho lang. Hindi, magkaiba din. Kasi ang war on drugs ni Digong, ang tinatamaan yung mga maliliit na tao. Yung mga pinapatay mga maliliit. 'Di ba? Pero ang martial law ni Apo Lakay, ang pinapatay, drug lord. Pero si Digong, kaibigan niya yung drug lord. Oh, so magkaiba. Magkaiba, spelling pa nga lang, magkaiba na 'Di ba? Spelling pa lang, magkaiba na. Tapos, pag martial law naman, at ikaw ay hindi ka susunod sa batas, talagang delikado ka. 'Di ba? Delikado ka. So, sumunod ka para hindi ka maparusahan. Sa panahon natin ngayon, okay na. Si Marcos Jr. o tinatawag natin Pangulong Bongbong Marcos, hinuhuli niya po yung mga drug lord. Saan ka pa? Diba? Para naman meron akong information. Para maliwanagan din ako. And then so disappointed. Kasi si Duterte, galit sa droga. Pero ang kanyang advisor, economic advisor, Michael Yang, drug lord. Galit ka sa droga, pero ginawa mong advisor. Diba? Tama! Drug lord. How come? And then Pogo. Naling pangalan nila sa Pogo. Hindi ko na isa-isahin kung ano meron sa Pogo, pero lahat ng illegal na sa Pogo na. Binulag lang tayo sa katotohanan. Binulag ako sa katotohanan. Totoo lang. Pero salamat kay BBM. Kasi nung dumating si BBM, kinalkan talaga niya yung mga baho ng mga Duterte. And yun, lumabas, sabog. Sabog talaga ang baho nila. Grabe, no? Hindi ako talaga makapaniwala. Promise. Kasi alam mo, grabe suporta ako kay Duterte dati. Nakikipag-away pa ako. Kasi sinasabihan niya siyang kriminal, mamamatay tao. Ganyan, walang takot sa Diyos, nang bumura. Kahit naman ako noon, sumusuporta ako sa Uniteam 'Di ba? Sumusuporta ako sa Uniteam. Kaya nga lang, nung nagkalabo-labo na, tiningnan ko kung sino yung naninira. Alam nga namang kampihan natin yung naninira. Kung lang tayo sa... Siyempre, ayaw nating mapahamak. 'Di ba? Ayaw nating mapahamak yung ating buhay. So, sino bang sasamahan mo? Yung naninira o yung sinisiraan? Doon tayo sa sinisiraan. Nilalaban ko. At kailangan kasi nagpapasakop tayo sa sa gobyerno. 'Di ba? Dapat nagpapasakop tayo sa gobyerno, hindi dapat kailangan kalabanin yung yung gobyerno. 'Di ba? Hindi ko maintindihan bakit kinakalaban. Baka sa kabila maraming pera. 'Di ba? Kasi fanatiko niya ako. Pero nakakalungkot lang na lahat pala ng yun, pinakita niya, is front lang. Grabe mo. At isa pa, ba't ako naging BBM na ngayon? Saludo ako kay BBM. Ang lakas ng loob niya. Harapin lahat
ng masasakit, masasama, lahat ng paninira, lahat ng pagmumura, kawalang yaan na ginawa ng Duterte sa kanya, niyurakan ng pagkatao niya, lahat-lahat na sinabi na sa kanya na hindi maganda, lahat ng masakit na salita. Pero ang bait niya, hindi gumanti. Hindi siya gumanti sa kahit kanino man. Hindi siya nagmura, hindi siya nagalit. Tahimik lang siyang nagtatrabaho. And believe ako sa ganyang klaseng tao. Yung ganyang tao, matatalino yun. Matatalino, wise yung ganyan. Kasi sabi nga nila, yung maiingay, yun yung mga walang laman o utak. Pero yung mga tahimik, yun yung totoo. Uy, tinamaan si Sarah dun ah. Talino. Saludo kay BBM. Nilaban ang West Philippine Sea. Anong sabi niya? Ni Duterte, dati. Ipamigay na lang natin yan sa China. Marami naman tayong dagat. Dagat lang yan, tubig lang yan. See? Wala siyang pakialam. Pero si BBM, nilaban niya. Sa atin yun eh. Nilaban niya. Kaya saludo ako. Isa pa, ang utang na iniwanan ni Duterte kay BBM. Sandamakmak. Kalaki-laking utang. Pero believe ako kay BBM. Almost mabayaran niya na lahat. Namigay din si BBM ng lupa sa mga magsasaka. Totoo yan ha. Totoo yan. Kasi si PBBM pumunta dito sa lugar namin. Yung mga utang po ng mga magsasaka, wala na. Burado na. Tapos sasabihin ng iba, si BBM wala namang ginagawa yan. Yun yung palaging sinasabi ng mga tanga eh. Diba? Kahit may ginagawa, papalabasin nilang walang ginagawa. Gawain ni Sara Duterte yan eh. Ang umupo lang. Manood ng concert. Gawain ni Sara yan tapos ipapasa nyo kay Pangulong Bongbong Marcos. Kapal na mga mukha nito ah. Inigigil nyo ako ah. Lote, lupa, binayaran yung utang ng mga magsasaka. Bilib ako. Unang nakita ko yun, sabi ko wow. Kasi magsasaka din kami. Imagine. Pero hindi kami nakatanggap ng lupa ng BBM ha. Nakita ko lang. Siyempre bilang isang magsasaka, masaya ka na yung kapwa mo magsasaka, meron na sariling lupa. Tama. Nakakatuwa lang na inuna niya talaga yung mga farmer. Marami din siyang pabahay ngayon. Bilib ako. Ang lupit. Ang ganun. Maraming pabahay. Totoo yan ha. Yung Malakondo ba? Yung Malakondo na style. Yun yung kinontra ni Villar noon. Na gusto nga ni Villar, lupa na lang daw yung ibigay. Kasi hindi naman daw afford na mga mahihirap yung yung 2,500 monthly na ibabaya dun sa bahay. Minaliit po ni Villar yung mga mahihirap. Bakit lupa yung gusto ni Villar na ibigay sa mga tao? Kasi alam ni Villar na itong mga mahihirap walang kakayahang magpagawa ng bahay. So dahil walang bahay at lupa lang yung nandyan, pwede nilang gapangin yun. At pakiusapang bibilhin ko na yan. Sana all. Galing talaga. Tahimik na nagtatrabaho. Maraming tulay na pinapagawa. Airports. Diba? O si Digong, may tulay din namang pinagawa si Digong ah. Yun nga lang gumuho. K.O. Maganda yung design. Yun nga lang bumagsak. Grabing galing. Pakanga talaga ako. Parang nasabi ko sa sarili ko, nagsisi ako na na-hate ko dati yung Marcos. Alam mo, pag nakikita ko yung mga videos niya Pulakay, ni BBM, naiiyak ako. And nasasabi ko sa sarili ko na sorry, kasi hinusgahan ko kayo. Kasi simula pa, di ba, sa school, sa libro, parang pinapalabas masama yung martial law, ganito yung martial law. Parang tinatanim sa isip at puso ng bawat tao na Pilipino na masama ang mga Marcos gawa ng martial law. Pero grabe, ang galing pala nila mamuno ng bansa. Sadya lang silang sinisiraan. Pero sana, tayo din. Tandaan po natin na pag ang mangga maraming bunga, binabato yan. Kasi yung mga nambabato, gustong makakain. Gutom eh. At eto, yung kapag ikaw ay maganda yung ginagawa mo para sa bansa, asahan mo na maraming maninira sa'yo. Wala namang ebidensya na maipakita. Tapos yung naninira, may mga sabit. Yung iba, drug lord. Fre Duterte, si Sara ang pusit. Alam ng buong Pilipinas yan. Mami Amilais, mahilig din kasi ako sa pusit. Pinupulutan ko lang yan. Kapag gumanito na ako, enom, lasing, ikaw lasing gana. Tagay tayo, pre. Tagay tayo. Meron ako pulutan dito, pusit. Inom tubag mula igit-igit. Mahilig kasi ako sa pusit.
Kinakain ko lang yan. Sing na tayo lahat sa katotohanan. Matuto tayong rumispeto kung sinong nakaupo. Respetuhin natin. Sana wag natin kalimutan. Mga DDS, lalo na kayo, grabe kayo magmura. Kahit sa akin ngayon, sa comment ko dyan, grabe. Naka-filtered lang. Pero sobrang daming harsh comments. Pero sana mga DDS, huwag niyong kalimutan, maging mabait. Huwag niyong kalimutan na tinuro sa inyo ng magandang asal. Huwag kayong pumayag na lamunin kayo ng galit. Okay lang, kahit Gusto nga ng mga ano eh. Alam nyo ba gusto ng mga Duterte na yung mga Pilipino magalit? Kasi yung galit na yon gagamitin ng mga Duterte sa mga Marcos. Nasisiyahan po ang mga Duterte pag ang mga Pilipino nagagalit sa mga Marcos. Kasi nagagamit nila yun eh. 'Di ba? Manggagamit yung mga yan. Nasa isip niyan, sige lang, magalit kayo. Mag-i-speech ako dito ng kawawa kami yung pamilya namin. Si tatay dinala sa ibang planeta. Sa Dahig. Ha? Ang tatay nila, pinalibing ng tatay ko. Tapos ang tatay ko, ipinakulong nyo. Di yung mga tangang DDS. Tapos with sad background music. Tapos yung mga tangang DDS, iiyak. Oo nga, no. Magagalit na ako. Ikaw, BBM, sobra ka na. Susugod kami sa Malacanang. Sabi ni Baste doon. Uto-uto kayo mga DDS kayo. Gagamitin ko lang yung galit nyo. Yun yung purpose dyan. Ha? People power daw. Sabi ni Jin Ninja. Wala pong people power na ganap. Kili-kili power meron. Shout out from OVP. Nandyan po si Duterte. Tayo na sinusuportahan. Pero huwag mong kalimutan. Pilipino ka, Pilipino ako. At huwag mong kalimutan ang magandang asal na tinuro sa'yo ng magulang mo. Thank you. So, yun yung video, no? Maganda yung advice niya. Hindi siya, hindi napupuno ng galit yung kanyang puso, sarili niya. Kumbaga, more on advice, nag-a-advise po siya doon sa mga kaibigan niyang DDS pa rin ngayon. Na ang sabi niya, dapat magising na kayo. Wag na kayo patulok-tulok dyan. Dapat kayo ay nagigiting na. Nako po. So, maganda yung advice niya mga pre. Okay, so hindi pa nakapag-like dyan. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe.